Senator Lacson, ang trabaho mo ay mag-imbestiga at hindi magbigay ng opinion. Imbestigahan mo. Di ba? Kaya tuloy nababansagang kang bayad ng mga Marcos. Ikaw ang numero unong tagapagtanggol ng mga Marcos ngayon. Bakit ayaw mong imbestigahan? Yun eh. Di ba? Ikaw may hawak ng Blue Ribbon Committee. This demands verification. Ha? Hindi mo kailangan sirain yung reputasyon ng mga tao. At sa halip, i-verify mo kung totoo o hindi. Huwag yung kanilang reputasyon. Sapagkat walang kinalaman yun eh. Kahit na sila'y, kagaya niyan, mayroong 4 di umanong hindi miyembro ng Philippine Marines. Whatever it is. Patunayan ninyo ngayon na hindi totoo ang kanilang sinasabi. Kahit sirain ninyo ang reputasyon yan. At ikalawa, ilabas ninyo si Gutesa. Tinakot nyo na eh. Yon ang sabi nila. Ito muna, front page headlines ang pahagang Abante ngayong araw na ito ng Biyernes, February 27, 2026. ICC sinupalpal pasabog ng 18 dating sundalo. Maring itinanggi ng Office of the Prosecutor ng ICC ang paratang ng abogadong si Levi Baligod at 18 dating Marines na ginastosan ng Administrasyong Marcos ang pagsisiyasat nila sa drug war sa Pilipinas bago kinasuhan sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa naunang pahayag ni Baligod, nag-deliver mano ng $2 milyon ang mga sundalong tauhan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kay dating Senador Antonio Trillanes de Fort para magamit sa hotel accommodation at iba pang gastusin ng mga investigador mula sa ICC. Ayan, ano sabi? Para magamit sa hotel accommodation. Oo, tanong saan i-deliver. Diba, may mga record dyan, kaya kung hindi totoo yan, prove it. Prove it. Diba ga? At saka yung prosecutor, kung makapagsabi, kala mo nandito siya sa Pilipinas. At ang kanilang presumption, talagang alam na alam nila na mayroong libo-libong nakabaon sa isang quarry dyan sa Davao. Diba ga? Parang Tagarini, na kung tutusin, mga script na talagang isinubo lamang naman sa kanila ng mga komunista. Niresbakan sa NLEX Road Rage, Bulacan Governor, binugbog ng government executive ayon kay Montulfo. Nakasagap po ng impormasyon ang veteranong kolumnistang si Ramon Montulfo na binugbog umano ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, si Bulacan Governor Daniel Fernando, matapos itong masangkot sa road rage sa North Luzon Expressway noong nakarang Sabado, February 21. Sa nasabing insidente sa NLEX, hinarang umano ng convoy ni Fernando ang SUV ni Vinnie Marcos at isang security ang nanutok ng baril sa anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yan. Kay Pangulong, Ferdinand Marcos Jr. Bugbog sarado daw. Pero tingin ko naman, hindi ito kayang bugbogin nung, ewan ko lang ha. Hindi ko alam kung, kasi may mga chismis sa likod ng mga istorya na ito eh. Ha? Ako? Ay, kahit naman ako gagana-gana rin. Ako naman hoy, nakakasagap din ng ilang mga showbiz chismis. Yung mga showbiz chismax na tungkol sa ganito. Alam nyo ba na itong si ganito ay hindi tunay na ano? Alam nyo ba na si ano ay may mga ganun? Oo, yun yung mga nakakatanggap ako ng mga ganung kwento Pero mayroon pang istorya dyan. Totoo nga, kayang nabugbog. Kasi doon sa isang version na nabasa ko, ay nagpabugbog na lang daw. Etong si Governor Daniel Fernando, bilang pagsisisi sa kanyang nagawa, nagpabugbog na lang daw. O talagang hindi lang niya kaya. Ganon yun eh. Ganun yun. Pero ako naman, yun namang ibinulong sa akin ng Mang Teban na si ganito, na siyang di umano'y bumugbog, di rin ako naniniwala na kaya niyang gawin yun. Oo, hindi ako naniniwala. Yung mga tipong matatapang lang kapag maraming kasama. Yung mga ganyan. But anyway, so it happened. May chismis, may apoy, kaya mayroong usok. Anyway, 5:22. Diretso pa rin tayo sa ating mga mababanteng balita. Naniniwala ho si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping. Ano ba yun? Bakit lagi ako nababaligtad doon? Panfilo Ping Lacson na bahagi ng destabilization plot
sa administrasyon ang paglutang ng 18 dating Marines na nagliliber umano ng pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pang politiko sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ng senador na duda siya sa timing ng paglantad ng mga umaling sundalo na sinabay sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay Lacson, mahirap paniwala ng binanggit ng mga dating Marines na nakapag-deliver sila ng 805 bilyong piso kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico kay Marcos at iba pang politiko dahil hindi ito tumutugma sa aktual na alokasyon sa flood control project. Anya, formal na rin siyang nagpadala ng liham sa Philippine Navy at Philippine Army upang ipaberipika kung totoong dating miyembro ng Marines ang nagsagawa ng press conference sa Club Filipino sa Green Hills San Juan noong Martes kung saan sinamahan sila ni Attorney Levi Baligod. Ayon naman kay Philippine Navy, ayon naman sa Philippine Navy, 4 sa 18 pinresenta sa press conference na hindi miyembro ng Navy o kaya ay Philippine Marine Corps. Karamihan ay dishonorably discharged sa serbisyo at ilan lamang ang nagretiro na may good standing. Ito na nga yung sinasabi natin, Senator Lacson, ang trabaho mo ay mag-imbestiga at hindi magbigay ng opinion. Imbestigahan mo. Di ba? Ikaw may hawak ng Blue Ribbon Committee. Bakit ayaw mong imbestigahan? Yun eh. Kaya tuloy nababansag ang kambayad ng mga Marcos. Di ba? Oh, ikaw ang numero 1 tagapagtanggol ng mga Marcos ngayon. Oh, ewan. Yun ang bansag sa iyo. Kaya kung ikaw ay may trabahong mag-imbestiga, imbestigahan mo. Dahil ito yung sinasabi natin kahapon pa at naging paksa din ng isang opinion page nakalimutan ko ng pangalan, na sabi na this demands verification. Hindi mo kailangan sirain yung reputasyon ng mga tao at sa halip, i-verify mo kung totoo o hindi. Huwag yung kanilang reputasyon sapagkat walang kinalaman yun eh. Kahit na sila kagaya niyan, mayroong 4 di umanong hindi miyembro ng Philippine Marines. Ay kung they were just tagged as 18 former Marines, pero ang karamihan sa kanila, so 18, 4, ibig sabihin 14 sa kanila ay mga dating Marines talaga. Yung iba ay good standing, yung iba ay dishonorably discharged at mayroong 4 na hindi daw miyembro nito. So, natag na lang sila, nakasama na lang sa tag na 18 Marines. Whatever it is, patunayan ninyo ngayon na hindi totoo ang kanilang sinasabi. Kahit sirain ninyo ang reputasyon yan. At ikalawa, ilabas ninyo si Gutesa. Tinakot nyo na eh. Yon ang sabi nila. Tinakot nyo na. Good morning, Jojo Sibyal. Paring Andy Gonzales. Ako paring Andy na talaga naman. Yung hinihingi sa akin na sulat. Sabihin mo doon sa iyong mga staff dyan. Kahihina naman nila eh. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Alam nila yan. Kahina naman yung mga kasama mo dyan. Gagawa lang ng sulat eh. Hindi pa kaya.